Si Kaufman mismo ang nagsabi, ha. Sabi ni Kaufman, ang nag-decide daw ngayon nung bagong abogado ay si Hanilet Abansinya at saka si Kitty Duterte. So hindi na sila Sara. Ha? Si Kaufman mismo ang nagsabi niyan. Oh, pag-usapan natin 'yan, ano, mga kabunyog, mga kabayan. Hmm? Pero ito muna ang ano natin. Hmm? Ano ba talaga ang nangyari, ano? So ang nangyari, mga kabunyog, nag-decide na palitan si Duterte bilang o si Kaufman bilang abogado ni Duterte, no? So yan ang ano, effective na yan. Actually, ano na yan, nag-take effect na yan kasi nag-report na yung bagong abogado ni Duterte. Nagkausap na sila ni Duterte, no? At saka si Kaufman naman, nagpaalam na sa ICC, nagpadala na siya ng sulat sa ICC. Hindi ka naman kasi pwedeng basta-basta na lang magwi-withdraw. Ipapaalam mo sa ICC na ikaw ay nagwi-withdraw na, hindi na ikaw ang tatayong abogado, at para maging official yan, dapat malinaw, mayroon na bang bagong abogado? Lalo na kasi magsisimula na ang trial, eh. Mga kabunyog, magsisimula na ang trial. So, hindi pwede na pag nag-withdraw si Kaufman, walang malinaw na kapalit kung sino. O, syempre, nagpaalam siya sa ICC, sumulat siya, at sinabi niya na mayroon na siyang kapalit. Mayroon na siyang kapalit. At itong kapalit niyang ito ay nakausap na ni Duterte. Kaya official na yan, mga kabunyog. Official na yan ang pagpalit ng abogado. At hindi lang si Kaufman yan, pati yung kanyang associate counsel na si Dov Jacobs. Bakit pati yung kanyang associate counsel? Kasi syempre, nang bumuo ng team ng mga lawyers ni Duterte, itong si Kaufman, syempre, nagbitbit din siya ng kanyang parang associate counsel nga, assistant niya. Itong si Dov Jacobs. Syempre, pag nagpalit ng lead counsel, yung bagong lead counsel, may ano rin siya, siya rin ang may karapatang magpili kung sino yung katulong niyang abogado. Syempre, parang package yan, eh. Nang maging lawyer si Kaufman, binitbit niya rin itong si Dov Jacobs. Kaya kung hindi na siya ngayon ang lead counsel, pati yung kanyang associate ay kasama na rin. So ngayon, mga kabunyog, bakit anong nangyari? Anong nangyari dito? Alam naman natin na mag-iisang taon na, no? Mag-iisang taon na itong kaso ni Duterte noong March. Naaresto si Duterte sa Pilipinas, March 11 yata, eh. Tapos nadala siya sa The Hague, sa the Netherlands, March 11 o March 13, ganon. March 12. Kaya maglampas na ng isang taon. Ngayon, sa tinagal-tagal na yun ng isang taon, si Kaufman yung kanyang abogado, maraming ginawa si Kaufman. Maraming motion. Maraming motion. Kung ano-ano. Pinapa-inhibit niya yung mga judges, pinapa-disqualify niya. Wala, hindi yun napagbigyan. Tapos nag-ano siya ng interim release. Wala, hindi rin napagbigyan. Question niya yung fitness to stand trial. Wala rin. Question niya yung jurisdiction ng ICC. Wala rin. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, talagang sa loob ng isang taon, na-delay ang kaso ni Duterte. na-delay. Tuloy nga, pati ako, noong September, di ba, dapat confirmation of charges na yon. September 23, bumili na nga ako ng ticket ko, ng hotel ko, ng eroplano, yung sa flight ko sa eroplano. Tapos biglang pinakancel nito ni Kaufman. Noong September, yung confirmation of charges hearing, so hindi natuloy. Natuloy February 23. So, ang daming delaying tactics ang ginamit ni Kaufman. Pang-delay talaga. Siyempre, si Duterte naman, pinagkatiwala, siguro si Duterte, sige, gawin mo ang lahat. Ikaw naman ang magaling sa ICC. Gawin mo ang magagawa mo kung ano. Ang ginawa ni Kaufman, lahat delaying tactics, eh. Lahat delaying tactics, lahat pang-abala. Sa totoo lang.
Question niya yung mga judges, gusto niyang palitan, mag-inhibit. Hindi naman igrinant siyempre. Nag-ano siya ng interim release. Napatagal nun, ang haba-haba nun. Tapos, question niya yung fitness to stand trial. Kung ano-anong ginawa niya na naman. Wala rin. Tapos, nitong confirmation of charges hearing nung February, nakita naman natin ang ginawa ni Kaufman. Ang ginawa ni Kaufman, kung ano yung yung mga argumento ng mga DDS eh. 'Di ba? Parang nga siyang doon eh, parang hindi lawyer yung mga argumento niya, 'di ba? Sabi natin, ano ba 'yan? Ganyan lang naman pala ang argumento ni Kaufman. Nagbayad pa ng napakamahal si Duterte. So, ngayon, mga kabunyog, ang mangyayari, tapos na yung pre-trial, tapos na yung confirmation of charges hearing, magsisimula na talaga ang trial. Mga November, December, magsisimula na ang trial. So dito sa trial, talagang seryoso na ito. Kung nung mga naunang mga mag-iisang taon, ang mga nilalaban lang naman ni Kaufman ay yung tungkol sa interim release, yung fitness to stand trial, yung jurisdiction ng ICC, yun yung mga question niya. Saka yung confirmation of charges hearing. Pero hindi pa yung trial proper. Ito, trial proper na talaga ito. Magpipresent na ng mga testigo, ng mga ebidensya, mahabang proseso na itong dadaanan. So ngayon, ang nakalagay sa kontrata ni Kaufman talaga naman, ang nakalagay sa kontrata niya, mula lang nung pagsimula ng kaso hanggang sa confirmation of charges hearing, yung pre-trial. Pagdating sa trial, magdi-decide si Duterte kung kukunin pa siya uli o kukuha na ng bagong lawyers. Yan yung nakalagay naman talaga sa kontrata. Yan yung nakalagay naman sa kontrata hanggang siya sa pre-trial o kaya yung confirmation of charges hearing. Tapos na yung pre-trial. Tapos na yung confirmation of charges hearing. Ibig sabihin, magdi-decide si Duterte kung tuloy siya sa trial o kung kukuha na ng bagong abogado. So ang lumabas ngayon, nag-decide pala si Duterte na magpalit na ng abogado. Kaya ang nangyari dito mga kabunyog, nag-decide si Duterte wag nang kunin si Kaufman para sa trial. Kumbaga kasi trial na ito eh. Yung kasing nauna, preliminaries pa lang yon, mga pre-trial, confirmation of charges, ito seryoso na. Kaya mahigpit ng laban ito. Dito na nakadepende kung makukonvict si Duterte o maa-acquit. Ito na yon. Mukha naman, gustong itry siguro nila Duterte ng ibang naman. Gusto nilang mag-try ng ibang abogado naman. Yan yung So, ngayon mga kabunyog, ang tanong, sinibak ba si Kaufman o kusa lang siyang nag-resign? O nag-withdraw? Ang totoo dyan mga kabunyog, si Kaufman ay sinibak, pinalitan. Hindi si Kaufman, kung si Kaufman gusto niya pa. Hindi naman siya yung nagpaalam na ayaw ko na. Pasensya na, hindi ko na kaya ito. Hindi eh. Si Duterte ang nag-decide na palitan na siya. Bakit? Bakit? Siguro gusto rin ni Duterte mag-try ng ibang lawyers. Gusto niyang mag-try ng ibang lawyers. Parang hindi naman hindi siya kumbinsido kay Kaufman, hindi naman siguro sa ganung punto kundi na-present na ni Kaufman yung kanyang mga argumento, parang hindi uubra yung argumento o strategy ni Kaufman. Yung approach ni Kaufman sa kaso, kung ano-ano nang ginawa niya, hindi naman umubra. Kahit yung mga argumento niya doon sa confirmation of charges hearing, hindi naman umubra. So, kumbaga, gustong magpasiguro ni Duterte, gusto niyang magpasiguro, gusto niyang itry na iba naman, gusto niyang mag-try ng iba namang lawyers, ay syempre walang magagawa si Kaufman doon. Kasi kung ayaw na sa kanya ng kliyente, wala naman siyang magagawa.
Pero hindi naman yan yung pagsibak siguro na wala ng tiwala. Hindi naman sa ganun. Ha? Ha? Ah, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Ang tingin ko dito, ang tingin ko dito sa ginawa ni Duterte, sa isang taon ng kaso ni Duterte, binigay niya kay Kaufman kung anong strategy. Kasi magaling daw si Kaufman eh. Ha? O di sige. Si Duterte, si Kaufman yung nag-strategize kung ano-anong ginawa ni Kaufman. Ay, na-prove na hindi eh. Hindi effective yung mga argumento. Hindi effective yung strategy ni Kaufman. So may option ngayon si Duterte kasi trial na ito eh. Talagang matindi na to. Kailangan itong hahawak talaga ng kaso niya sa trial, ito na talaga yung pagkakatiwalaan niya. Mukhang ano siya, tingin niya, magsubok naman ng ibang abogado. Magsubok naman ng ibang abogado. Kaya, pinaalam niya kay Kaufman na, terminated na siya. Yung engagement sa kanya, tapos na. Kukuha na siya ng ibang abogado. Yun yung nangyari. Kaya sumulat si Kaufman, mga kabunyog, ito na yun, sumulat si Kaufman sa ICC. Ang sinabi niya dito, ito, basahin natin. Sabi niya, counsel was originally engaged to represent Mr. Duterte for the period of 1 year. This engagement terminated on 31 March 2026. Yesterday, the defense team visited Mr. Duterte and documented both Mr. Duterte's release of counsel from the representation and his desire to hire replacement counsel. Yan. Malinaw sa sulat, Ipinaabot ni Duterte nang pumunta daw sila sa kulungan ni Duterte, ipinaabot nito na ang gusto nito ay mag-hire na ng replacement counsel. Ibig sabihin, kukuha na ng kapalit. Counsel has spoken to, who has indeed confirmed that he is ready, willing, and able to assume immediate representation and that his terms of engagement have been agreed. Counsel informed, redacted of pending deadlines and, redacted uli, assured him that he will be able to attend the status conference set for 27 May 2026. In light of the aforementioned, in accordance with Regulation 78, paragraph 1 of the regulations of the court, I hereby respectfully request to have to withdraw as counsel for Mr. Rodrigo Roa Duterte in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Yan. So yan mga kabunyog, mga kababayan. So ibig sabihin, talagang siya, kung sabihin na nating pinalitan. Hindi galing kay Kaufman yung desisyon na palitan, na ayaw niya na. Hindi siya yung umayaw. Sinabihan siya na kukuha na ng bagong abogado. Ano naman yon? Hindi niya naman pwedeng ipilit ang sarili niya. Ayaw na sa kanya Ayaw na sa kanya. Ayan. So, mga kabunyog, mga kababayan, bakit kaya nagpalit si Duterte? Siguro, gusto naman ng... actually, si Kaufman din ang nagsabi na sila Hanilet at saka si Kitty Duterte daw ang nag-decide. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.